Speaking of presyo ng bigas ka coffee, no, nilift na po, inalis na po ni Pangulong Bongbong Marcos itong price cap, no, itong price ceiling sa presyo po ng bigas. Bakit kaya, no? Kasi wala pang mag-iisang buwan ka coffee nang ini-implement itong price cap na ito, no, sa presyo ng bigas, pero inalis na po ng ating presidente. May paglilinaw po ang ating presidente diyan na good news naman, no? Unti-unti na pong bumubuti yung sitwasyon natin dito sa pagdating po sa supply ng bigas at sa presyo ng bigas. Hindi pa to ganun ka-stable as compared to previous years, pero bumubuti na rin po ito dahil para i-lift na itong price cap sa bigas. Sa balitang ito, ka-coffee ng Presidential Communications Office o PCO, PBBM announces lifting of price cap on rice. Kanina po yan, no, namahagi kasi sila ng bigas dyan sa Taguig at sa isa pong interview, yan po yung naging tugon ni Pangulong Bongbong Marcos. The government is lifting the price caps on rice both for the regular milled rice and well-milled rice. President Marcos announced on Wednesday saying that the move is timely as the administration carries out various measures to shield the poor and the most vulnerable. Anong yan? Ano yung ibig sabihin yan, ka-coffee, no? Paano pinoprotektahan ng mahihirap at ang vulnerable sector? Kung mapapansin ninyo, yung patuloy na pagbibigay po ng financial assistance, halimbawa fuel subsidy, malaking factor yan, ka-coffee, no? Sa ating mga jeepney drivers, tricycle drivers, etc. At itong pamamahagi po ng mga sako-sakong bigas sa mga pinakamahihirap na pamilya, particular po yung mga 4-piece beneficiaries. Sila kasi yung lubang apektado eh. Pag nagtataas ang presyo ng mga bilihin, sila talaga yung unang umaaray, kaya sila yung nagiging priority. Kaya pansinin ninyo, ka-coffee, siguro twice a week or thrice a week nag-iikot ang ating presidente at namamahagi ito ng sako-sakong bigas at ng financial assistance sa ating mga kababayan. So isang tugon yan, hindi yan long-term solution, ka-coffee, pero immediate response ito sa problema, no, ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. I think it is the appropriate time since namigay tayo ng mga bigas. Yes, we are. As of today, we are lifting the price caps on rice, both for the regular milled rice and the well-milled rice. Yan po sinabi ni PBBM sa kanyang interview nung tinanong po siya kung ano yung plano doon sa pag-aalis ng price cap. So, tinatanggal na natin yung mga control. Pero hindi ibig sabihin basta't gano'n na lang dahil kailangan pa rin natin ayusin ang agriculture sector. Kailangan pa rin natin tulungan ang mga pinakamahihirap, pinakanagugutom para kahit papaano makaahon sila. Yes, hindi tatapos. Actually, andyan naman ang DTI para i-monitor regularly yan eh. Kasi may mga overpriced talaga dyan. May iba dyan sinasamantala talaga yung presyo ng bigas. Kaya nga may mga government agencies tayo na dapat regularly nag-check. Pero ang dahilan, kulang sa tao. No? Pero kailangan i-monitor yung presyo na yan. The Department of Trade and Industry, DTI, the Department of Agriculture, and other entities met with the President during a palace sectoral meeting. Nitong Martes lamang po yan para talakayin itong mga indicators na o mga batayan para tuluyan ng alisin itong price cap dito sa bigas. At base sa kanilang meeting, nakitaan nila ito ng mga batayan, nakitaan nila ito ng mga indicators na pwede nang alisin. The decreasing prices in the domestic market, increasing supply of rice and favorable external factors such as decreasing prices of rice in the global market were among the indicators that warranted the lifting of the price cap. Yan, may mga dahilan, hindi dahil naisip lang, alisin na natin yan. Siyempre may mga indicators kang titingnan dyan, may mga batayan kang pagbabasehan dyan bago ka mag-come up with a decision. The President promised to continue providing assistance that the government has been extending to farmers and to the most underprivileged families. Magpapatuloy pa rin po yung pagbibigay ng suporta, pagbibigay po ng tulong sa mga vulnerable sectors ng ating lipunan na lubha pong naapektuhan nitong inflation. No? Maging yung mga rice retailers, patuloy pa rin po sila makakatanggap ng subsidiya ng tulong kasi kung matatandaan ninyo, ka-coffee, isa sa mga tinamaan naman nung nagkaroon ng price cap, kasi halimbawa hanggang 41 to 45 na lang ibebenta yung ganitong klase ng bigas. Siyempre, tinamaan din yung ilang mga maliliit na nagtitinda ng bigas. No? And then nagkaroon po ng pag-aaral dyan, nahanapan po yan ng pondo para mabigyan po sila ng subsidiya. No? Kahit pa paano yung pagkalugi nila. No? Kasi nung nagkaroon ng cap, huhulihin naman kayo kapag nagbenta kayo ng mas mataas doon sa ceiling. Naapektuhan sila, no? At binigyan naman sila ng subsidiya. Alam ko, hindi pa tapos ang processing yan, pero ipagpapatuloy pa rin po yan yung pagbibigay ng tulong pinansyal sa kanila. Sir Sammy Arbas, sir, magandang gabi. Happy viewing po sa inyo. Hindi mawawala ang trust ko sa good tandem, sabi ni Josefina Gozo. Yes, ma'am, tuloy-tuloy lang naman po yan, no? Marilyn, Dikito, kahit dito sa Macau, mataas ang bilihin. Mas lalo na dyan, ma'am, no? Hindi pa ako nakarating ng Macau, pero base sa mga napapanood natin, medyo mataas talaga ang mga presyo ng bilihin dyan. Insurgency ang concern ni VP Kapayapaan sa schooling ng mga bata, sabi ni Mabel Sase.
Correct. Dahil sa daming paninira kay PBBM, di na nababalita yung mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo. Totoo yan, ma'am. Kaya nga nandito tayo ka-coffee, no? Para balansehin natin. Siyempre, yung iba, gusto nila bad news sa ating administrasyon. Laging bad news sa presidente. Yan ang gusto nilang i-highlight. Kasi doon sila nagre-rate. Tayo, nandito naman tayo para balansehin natin ito. Maging fair tayo sa ginagawa ng ating gobyerno. Kasi unfair din sa mga tao nagsusumikap, no? Para maiangat natin ang gobyerno. Hindi nabibigyan ng due credit, no? Aquavis survey is just a number, but the president's genuine dedication of his job really counts. Aquavis, exactly, no? Sabi niya naman, with or without survey, tuloy-tuloy pa rin po yung trabaho para sa ating mga kababayan. Sana wag bitawan ng Pangulo ang DA, mas magandang siya pa rin ang humawak ng Jan Sandra Valdez. Yan nga yung kailangan balansehin kasi malaking factor kung siya, no? Kasi isang utos na lang yan sa mga partner agencies, to sa mga katuwang nilang mga kagawaran pag DA nag-request, presidente yan makakahindi ka ba dyan ka-coffee, no? At yun yung advantage. Yun nga lang, mas yung time medyo limited lang yung time kasi mas marami pang hinahawakan ng ating presidente. On the other hand naman, kapag meron ng full-time secretary, mas mabibigyan ng focus atong DA, no? Yun nga lang, posibleng yung noong authority na nabibigay ng DA sa kabuuan mababawasan ka-coffee, no? So yan yung mga kinakailangan i-considera kasi noong isang araw din, may lumutang na pangalan na ka-coffee, no? Yung sa Pravel, si Laurel na parang ito daw, ka-coffee ang itatalaga bilang kalihim ng Department of Agriculture. Iyan yung mga lumulutang, no? So, hintay tayo ka-coffee kung ano magiging move ng ating presidente dyan. Pero kung babalikan natin, no, sa pagbabantay natin kay PBBM, sa previous interviews niya, may mga konsiderasyon siya May mga batayan siya kung kailan niya ipapass over o ipapasa itong DA, no? Pag may nahanap na siya, ayan, sigurado, may ibibigay na yan ka-coffee. Happy viewing to everyone. Kahit saan lahat ay tumataas ang bilihin dito sa Amerika, mahal pa rin ang bilihin, sabi ni Bayani Tobias. Mas lalo na dyan, no? Mas mahal talaga dyan, no? May taong mga armed personnel at may LCAC pa. Di kailangan ng OVP, sa totoo lang ang confi funds niya, sabi ni Penny Aban. Ang discussion dito ka-coffee, mukhang nagkasundo na po ang House of Representatives at ang Senado na i-realign ditong confidential funds na supposedly for Department of Education at ng Office of the Vice President na i-realign ito doon sa paglaban natin o pagpapalakas natin sa ating puwersa sa surveillance dyan po sa West Philippine Sea. Mukhang yan yung magiging ruling, no? Kasi both Congress ang lower house at ang upper house, nagkasundo na sila dyan. Lately, sa balita ng mayor pa siya ng mga Davao, siya ay may pinakamalaking confidential funds. Sabi ni Penny Aban, B, something blank. Penny Aban, yan, may mga question ditong si Penny Aban. Yun lang, kailangan na ipaliwanag ni VP Sara. Sa tingin ko lang, dapat lumabas siya, i-explain niya ito into more details. Doon nakuha na audit naman yan ka-coffee, no? Anyway, hindi ibig sabihin na question na illegal yung pag-release nito mga funds na ito, no? Kailangan lang siguro ang hinihintay ng taong bayan, paliwanag. Sita Abat, happy viewing, nasa Facebook. Maria Cecilia Degan, kay Ave Colpo, kay Victoria Vic, kay Higina Aliado Gavanes, kay Miklat Warren, Dennis Andres, happy viewing po sa inyo. Sanji Bell, nakikinig din po sa atin dyan sa Facebook, happy viewing. Sa mga kapapasok lang sa atin, good morning. Ka-coffee, nasa Estados Unidos, good morning. At sa mga nasa Pilipinas, good evening po sa inyong lahat. Ka-coffee, baka hindi ka pa po follower o hindi ka pa naka-like o hindi ka pa naka-follow sa ating Facebook page, i-click lang po yung follow, click lang po yung like yan, walang bayad yan. Kung nasa YouTube naman po kayo, i-click lang po ang subscribe. Yan, libre din po yan. Available pa rin po yung ating mga ka-coffee merchandise. Kung interested po kayo sa ating mga ka-coffee shirts, message lang po ako sa Facebook, no? At magre-respond tayo dyan. Alright? Lady in Red, ang ganda ng pangalan ni Mama. Lady in Red. Dito sa South Korea, masyadong malaki ang itinaas ng mga bilihin kung ikukumpara lang sa Pilipinas. Isa din po yan dyan. Medyo mataas din ang cost of living. Pabor ka host kay PBBM, anong ginagawa niya? Pahirap sa mamamayang Pilipino, ayaw bitawan ng DA. Bakit? Pinaglalaban ko siya dito sa Hong Kong pero nadismaya ako dahil lalo nang tumaas ang mga bilihin, sabi ni Luisa Ador Vlog. Medyo masakit din ang hinanakit nito ni Ma'am Luisa. May pinanggagalingan. I understand your opinion, Ma'am Luisa Ador. Ako din kasi everyday nagmo-monitor na ako copy ng mga nangyayari sa ating presidente. Kaya I don't agree na walang ginagawa ang ating presidente. Late na yata, Lord. Sana walang naka-open ng FB, sabi ni Sanjibel. Tapos na tayo, Ma'am Sanjibel, no? Higina Aliado Gavanes, yan nasa Hong Kong. Nasupil ni BP Sara NPA sa Davao at no audit finding siya doon, sabi ni Madel Sase. Alright, sige.
Ako'y magpapaalam na muna sa inyo, ka-coffee. Magandang gabi po ng Miyerkules. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi sa ating live stream. Ingat po kayo, ka-coffee. Medyo umuulan-ulan pa rin po dito sa Pilipinas. Nasaan man po kayong bahagi ng daigdig, mga nasa Batanes, nasa northern area, abay medyo may bagyo, ka-coffee. Nararanasan ng bagyo dyan. Ingat po, kung hindi kinakailangan lumabas, wag nang lumabas. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Good morning, at good evening, and good evening. Bye-bye po sa inyo. Thank you. Good night, everyone.